Yun na nga mga ka-Vilmates, mga kapwa-Vilmanians, and yes, mga ka-Team Unbearable Channel. Ibabalita na nga natin dito kasi October 3 na po ngayon, talaga namang alam natin na talaga namang nagdagsaan na ang mga showbiz celebrities at iba pang mga top celebrities natin na nag-file ng kanilang certificate of candidacy para sa magaganap na 2025 midterm elections. At nabanggit ko na nga sa previous episode na ang pamilya ni Ate V, ang ating Queen Star for all seasons, Miss Vilma Santos, ay muling tatakbo bilang gobernadora ng Batangas Province, at magiging running mate niya si Luis Manzano naman na magpi-field bilang Vice Governor ng Batangas, habang si Ryan Christian ay tatakbo rin naman bilang 6th District Representative ng Batangas. So, syempre marami tayong narinig, maraming mga bashing na rin na lumabas kasi that's very normal in a political practices dito sa bansang ito or political exercises natin, especially pag sinasabi nilang dynasty na sila na lang, ganyan. Ako, naniniwala rin naman ako na napapanahon na talaga para isulong at bigyang linaw, ayusin ang pagsasabatas ng anti-dynasty pagdating sa political exercises dito sa ating bansa. But taking note dito sa pamilya ni Ate V, ako sinabi ko na lang, hindi dahil bias akong isang Vilmanian, but Ate V has already proven herself na isang mahusay, isang mapagkakatiwalaan, at isang may empathy. Taglay niya ang magandang puso at saka yung sensibilidad ng pagsisilbi sa kanyang mga constituents simulang maging mayor siya ng Lipa for full term 9 years hanggang maging gobernadora uli siya for full term 9 years at naging congresswoman siya. Hindi lang siya nakatakbo nung mga nakaraang panahon bilang congresswoman dahil nagkaroon nga tayo ng pandemic, COVID, at minarapat ni Ate V. Kita mo kung swapang siya doon pala makikita mo na kung gaano siya kahusay, kung gaano siya hindi gahaman sa posisyon. Kasi nung mga panahon na may pandemic at pwede pa siyang tumakbo bilang congresswoman, hindi siya tumakbo dahil sa pinahalagahan niya at binigyan niya ng pansin ang kanyang kalusugan. That was during the last elections. But this time around, she's going to run for governor. At syempre naman bilang ako, marami rin po ako mga kamag-anak, mga malalapit na kaibigan ng mga residente din ng Batangas, at naniniwala ako sa sinasabi nila sa akin na talaga namang maaasahan, mapagkakatiwalaan at pinagtitiwalaan po nila ang pamilya ng Santos Recto. At ngayon nga, papasok na rin si Luis Manzano bilang vice-gobernador na siya. Pero bilang Manzano at naging public servant din naman ang tatay niya si Edo Manzano, ay alam naman natin at makikilala natin na si Luis ay may tamang pedigree dun sa lahi na nasa tamang linya rin naman siya, dahil kahit na inaalipusta or pinipintasan siya bilang isang ano magagawa ng isang game show host lang, may mga ganong na syempre yung mga kalaban siguro or yung mga hindi naniniwala sa kanya. But this time around, siguro sa pagdating ng mga panahon na maglilibot-libot at iikot itong si Luis, kailangan ipakita niya at iparamdam niya sa kanyang mga hihikayating botante ang kanyang kakayahan, ang kanyang ang laman ng puso niya sa pagbibigay serbisyo sa mga kababayan nila. And of course, sino ba naman ang magka-question din naman sa husay, talino at karanasan, kahit sabihin mong batang-bata pa, bilang ikaw ang anak ng isang Ralph Recto at Vilma Santos, Ryan Christian na tatakbo sa pagka-kongresista naman ng isang distrito sa Batangas. Sino ba naman ang magkakwestiyon? Kasi kumbaga si Ryan, nakalakihan na rin niya yung buhay na kung saan ang mga magulang niya at ang mga nakapalibot sa kanya ay nagbibigay serbisyo sa mga tao. Sabi nga ni Ate V in one of our usapan or chika-chika,
hindi nila pinipilit, hindi nila pinilit ni Secretary Ralph Recto ang anak nilang si Ryan na pasukin yung politika, kasi sa kay Ryan na mismo nang gagaling yung inisyatiba at yung desire na nakikita niya sa kanyang parehong nanay at tatay na talaga namang halos araw-araw lahat ng mga problema ng mga kababayan nila ay dinudulog sa kanila. So siguro yung bata habang lumalaki at nag-aaral, na isabay niya yung pakikisalamuha at pagkakaroon at pag-gain ng experience sa mga ganitong klaseng tao, and na-develop talaga at lumabas yung naturalesa na gusto rin pala ng batang ito na magsilbi at maging kinatawan ng isang distrito sa Batangas, at para mahasa din siya at maipagpatuloy ang legasiya o maraming mga legasiyang ginagawa ng pamilya Recto, Santos, Manzano dyan sa lalawigan ng Batangas. O diba? So ako po, siyempre, binabahagi ko po ito dito sa Unbearable Channel, unang-una sa lahat, bilang isang, ako siyempre, pagka-Vilmanian ko, hindi lang naman nagsisimula at nagtatapos sa paghanga sa isang Vilma Santos, sa bilang isang artista, bilang isang acting legend, bilang isang showbiz icon, bilang isang kumare at kaibigan, kundi bilang isang, sabi nga natin ngayon, ina ng Batangas, lalawigan ng Batangas na isang bahagi ng Pilipinas, sa talaga namang may mga taong marunong din namang humusga, mag-isip, mag-analisa at sumuri ng mga taong pagkakatiwalaan nila. At sabi ko nga po kanina, may mga kaibigan din po ako, mga kamag-anak, mga malalapit sa akin, mga sa both father side at mother side ay may mga relatives po ako dyan. At sila po ang pangunahin ko mga sources or mga pangunahin ko mga nagbibigay sa akin ng impormasyon na nagtitiwala sila, naniniwala at pinagtitiwalaan nila ang pamilya ni na Ate V. Kaya nga na mag-file, hindi ko alam kung mayroong mga kalaban, but the thing is, ganoon naman talaga ang mga political exercises dito sa ating bansa. As I have said in my previous vlog, talaga naman pong parte na yan ng ating kultura at buhay. Kaya nga tayo ibinibigyan ng freedom, binibigyan tayo ng ating yung right to suffrage na tinatawag bilang karapatan din po natin sa saligang batas natin at bilang mga mamamayan ng bansang ito na pumili talaga tayo. Hindi naman natin sinasabi ko, sige, porque artista yan, sikat, ganyan na. Kaya titingnan din yung track record, experience, maturity, wisdom, yung laman ng puso, yung laman ng utak, at higit sa lahat, yung sensibilidad ba at pagiging honest. Kasi sabi nga ng mga ibang paulit-ulit na lang, maraming ganyan. In time, bigyan natin ng pagkakataon, kasi sabi ko nga kanina, kung magiging pilosopo ako, si Ate Vilma Santos Recto na, si Luis Manzano na, so magkakaiba rin naman yan. Kaya lang, since mga popular sila mga tao, kilalang personalidad, may mga pumupula pa rin, may mga pumipintas pa rin, at hindi natin yan matatanggal, hindi natin yan maaalis. Na kina Ate V na, Luis, Ryan Christian at sa mga iba pang mga kapanalig nila ang panahon para muling iparamdam, ipakita at hamunin ang mga sarili nila na muli ba silang pagkakatiwalaan, paniniwalaan ng mga constituents nila. O diba? Sa kabilang dako, nabanggit din rin natin sa ating previous vlogs na marami na rin tayo mga celebrities na papasukin na rin itong larangan na to, na medyo syempre para sa iba ginagawa ng hanap buhay, ginagawa ng palabigasan or what, ginagawa na nilang outlet na lang ba ito. But the thing is, sabi nga po natin, under our existing constitution, our culture, tradition, and practices, ang ating mga values, yan po kasi na ang kinasanayan natin. Ngayon, kung gusto natin baguhin lahat yan, siguro talagang dapat magsimula sa ating mga sarili, at hindi tayo dapat maging kampante, hindi tayo dapat yung, ano ba tawag natin doon, yung maging passive sa mga bagay-bagay na nagre-react lang tayo pag tayo'y naaapektuhan ng presyo ng gasolina, mga presyo ng bilihin, mahal na ganito, etc. etc. Doon lang tayo nagre-react. Habang yung ibang sektor ng lipunan naman, parang nagmamakaawa, nabigyan sila ng ayuda ng gobyerno, pansinin sila and everything. So, itong 2025 midterm election, I am feeling na magiging sobrang exciting ito. Dala ng maraming mga personalidad na kilalang-kilala sa iba't ibang larangan ng showbiz, larangan ng negosyo, larangan ng sports,
mga beauty queen at kung ano-ano pa mga sumikat dahil sa mga na-achieve nilang status sa buhay, ang pinasok at papasukin na itong larangan na to. At meron tayo mga iba dyan na yung mga nasa social media na, mga TikTokerist dyan, mga media influencer na may mga sinusulong na mga advokasya. Husgahan po natin sila sa tamang pamamaraan. Sabi nga natin, karapatan natin lahat. Laging tayo ang dapat na sinisisi kasi tayo po ang nagluluklok po sa kanila dyan. Tayo ang nagbibigay ng boses at kapangyarihan sa kanila. Kaya kung hindi natin yan tututukan, di ba? Hindi natin tututukan, hindi natin yung pakasusuriin ang mga pangalan ng mga taong pagtitiwalaan at paniniwalaan natin. Sa bandang huli, tayo rin po ang dapat na sinisisi. Di ba? Hindi ko kayo sinisisi dito sa Unbearable Channel, pero malugod ko po kayong inaanyayahan na magbigay po kayo ng inyong mga opinyon, ng inyong mga kuro-kuro at suwestyon. Kasi nga po, kami naman po dito sa Unbearable Channel, bilang ako po'y umiikot rin naman sa mga iba't ibang larangan, hindi lang bilang sa mga showbiz news, showbiz updates, kundi na rin sa larangan nga ng palakasan, ng sports, nandiyan din ng lifestyle, at minsan ang business, at higit sa lahat, yung mga government projects na minsan po ay nasasalihan po natin at pinagtitiwalaan po tayo na i-produce, i-direct, at mga advokasya ng mga private sectors na involved din po tayo. So, kumbaga, kung tatanungin din niyo po ako kung ano po yung karapatan ko na magdadaldal ng ganito, ay sasabihin ko pong dahil po sa mga gawain kong ito, dahil po sa mga involvement ko sa mga ganito, mga proyekto, ay sinasabi ko po, nakikita ko rin po ang tunay na interes at kalagayan ng ating bansa. And on that note, ako po ang inyong lingkod at nagpapasalamat. Mabuhay po tayong lahat, and yes, maging aktibo po tayo lalo po sa darating na 2025 midterm elections. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat!